Hello po, ma'am. Ano? Okay na po, ma'am. Pasok na po tayo, ma'am. Yes. Okay na po. Magandang morning naman sa Victoria sa Mindanao. Kung saan ngayon February 7, marami tayong mga ibibigay sa ating mga kababayan. Ito talaga ay ating araw-araw ating susundan ng aming programa dito sa Champion Line. Ito po ang Aghamat ng Agrikultura at Bago saan makakasama ko ang aking partner Berto Dato. Kung saan siya ay nasa labas, lahat ng ating gravel report ay talagang nagagaling sa kanya. Unahin niyo po kami sundan, mangyayalaman po na research ang www.news.tv channel, slash sa country online, o di kaya tumawag sa numero 553-8656 480-5813. At kami po ay mga masusubaybayan. Alam mo po mga filing fee sa disqualification, umalis na nga daw po. Hindi kailangan magbayad ng Commission on Election na maghain sa disqualification sa islaban sa kandidato ngayong May 2030 election. Lumabag sa election law. Ito ang matapos na mag-decision ng Commonwealth Bank ng tanggalin ang filing fee sa dating 10,000 sa bawat petisyon na ina-resign ng full body. Ito po, tinanggal na daw ang petisyon kasi kung makakatandaan ninyo, ang ating Commonwealth ay nagkaroon ng nagsabi na ito daw po ang patuntunan o guidelines para magkaroon tayo para sa mga tinatawag na discoming election. Kasi po talagang legit ang kanilang isinasagawa. Pero ang so far so good ay tinanggal na ang petisyon ng full body. Ito ang mag-decision ng Commonwealth na tanggalin ang filing fee. Any petition filed or disqualified by the candidates relating campaign finance or election spending funds shall be exempt from the payment of filing fee ayon sa Commonwealth ng resolution. Kabilang sa naghahan ng disqualification, ang pagbibigay ng selfies ng material na bagay upang ma-influensyan ang botante sa eleksyon ng opisyal. Sobrang gastusin ng election campaign sa hindi ka tinakda ng batas. Yan po, sa sobrang I don't know nga po kung bakit masyadong talaga pinaghahanda ng eleksyon. Talaga kung makakasandaan niyo po ang Commonwealth, ano po, malaki ang budget na nakalaan para sa ating para sa this coming election. Pero kung tutuusin mo na ito bibigay natin sa ating mga kababayan ng ginitahos, sobra-sobra at ito na makakapag-ano sila, mas-sustain lang daily needs ng ating mga kababayan na ilang talagang tulong. Sana maging yung huwag masyadong mag-garbo, huwag masyadong talaga ibigay ang budget. Kasi kung ito pwede naman natin i-divide o sa ating mga kababayan na nag-resource, mas lalong napakabuti, di ba? Kaya nga sabi pa rin dito, ang party list sa loob ng 30-meter radius polling pursuit na election date at kabigo ang magsumiti ng kanyang statement contribution ay noong nakaraang dalawang eleksyon. Nakasaad nga po sa Republic Act 7166. Ang bawat kandidato rather ay maaari lamang gumastos ng 10 piso para sa kada botante at nakarehistro sa kanyang lugar kung saan ito ay maghain ng certificate of candidacy. Karagdagan namang 5 piso sa kandidato para sa kanyang political party. Habang mga independent candidates pinakdan 5 piso kada botante. Nag-decision din ng Commonwealth ng NBank na palawakin ang bilang ng mga partido. Maaari maghain ng disqualification case dahil sa illegal election spending. Yan po. Ayan ang bating batas kung saan talaga naman ewan ko ba? Bakit ang daming mga ganito mga kumbaga million po ang gastos, billion o billion ang gastos ng eleksyon. Sana naman po ang pipiliin ng mapupuso ng ating mga pipiso ng ating mga taong bayan, yun talagang karapat dapat. Kasi po, hindi po biro ang ikaw ay maglagak ng malaking halagad para sa eleksyon paparating ng Mayo 30. Ito naman din po marami tayong mga kababayan lalo na pagpupunta tayo sa South Korea. Uso na naman po ang human trafficking. Alam mo po, nakakalungkot dahil muntik na naman, 5 biktima na naman, muntik natin mga kababaihan, ang muntik na mga mabiktima ng human trafficking. At pasalamat tayo ito na sa group ng Bureau of Immigration. Ano po? 5 hindi dokumentadong Pinay ang hindi pinayagang makaalis ng Hinay at International Airport sa India.
upang magtrabaho sa South Korea bilang entertainer. Sinabi ng Bureau of Immigration Commissioner Ricardo David Jr., ito ay 5 lamang Pinay patungo sa Seoul, hangarin ng immigration agent na departure, no? Area ng Naiya Terminal 2. Ayon sa BI, so pasakay na sana ito papunta na Philippine Airlines patungo sa Hong Kong nang kailalim ang inspection ng BI Travel Control Enforcement matapos silang matugunan bilang mga tourist workers. Unang iginiit, no, ng mga Pinay na sila ay mga turista na magbabakasyon lamang sa Hong Kong. Imagine po, ultimo yung ating mga Pilipina ay palalabas sila na sila we are turista. Magbabakasyon na sila sa Hong Kong for a few days. And then, after that, ay mayroon pala silang tinatawag na kumbaga yung welcome sila magtrabaho sa ibang bansa. Pero hindi nila naiisip na talagang sa pagsisimula nila, sa pagbibigay nila ng maling informasyon, buhay na nila, kaya kapakarangan nila ang muntik ang nagstrasa. Una giniit ng mga Pinay na sila ay turista lamang magbabakasyon sa Hong Kong, no? Subalit sa ilalim ng masusong investigasyon, umamin pinalauna ng mga ito na sila ay patungong South Korea upang magtrabaho. Muli na ba pala si David na maipagtrabaho sa ibang bansa na huwag magpanilang sa mga human trafficking syndicate at sanib kumuha ito ng exit permit mula sa Philippine Overseas Employment Administration at COEA. Aniya, ang mga mangingiwang bansa ay walang kaukulang dokumento, posibleng makaranas ng pang-abuso. Pagmamalupit, hindi lamang pagtrato mula sa kanilang employer. Tama po. Kung kayo po, ang ating mga kababayan po, kung ito ay hindi dokumentado at hindi kompleto ang papel nila na mula sa atin, bakit sa POA at sa Department of before lang makaalis sila, tingnan muna nila ang kanilang mga dokumento, ang mga papel nila kung ito ba ay legal. Kasi po, kung ito ay hindi legal, posible po na magkaroon tayo ng problema. Huwag naman abutin na magkaroon tayo ng problema sa kasalukuyan. Kasi po, marami tayong mga kababayan na hindi natin nakakulong na. Meron din sa Japan, meron din sa United Kingdom, meron din sa Saudi Arabia, Marami tayong mga kababayan dyan na nakulong. Pero wala tayong magawa dahil undocumented ang kanilang papel. Gusto man silang matulungan ng ating Philippine Embassy. Pero minsan po talagang hihirapan ang ating Philippine Embassy, lalo lang kailang representative dyan sa iba't ibang bansa, Dahil po, pag ito po, kulang ang papel natin. Posible na magkaroon tayo ng problema. It's better na kumuha tayo ng papel na maayos at talaga namang kapakipakinabang sa ating mga kababayan. Dahil kundi po, tayo ang maapektuhan. Marami nga din po dyan, ilang beses na po, nagkaroon tayo ng keyword dyan, nagkaroon ng wadya sa Saudi. Ilang mga problema, parang ng problema po ang nangyayari. Kung inyong pagmamatay, kung inyong pong i-rebasahin ang ating mga nakaupo sa POA sa ating mga embassy, mapapansin nila na lack of undocumented papers. Kulang po ang dokumentadong papel. Mas mabuti po hindi bali mahirapan tayo dito. Dito pala sa Pilipinas na kumuha tayo ng mga requirements na kailangan. Kaya po, tayo ay magkaroon ng problema someday. Dahil tayo mismo hindi natin alam kung paano natin ito magagampanan. Kasi pag tayo ang documented ng papel natin, kailan po ang kalalabasan natin? Either mapaupo kayo dito, mapauwi kayo dito sa Pilipinas, or makuling kayo dyan. Antay hindi ba mangyari yan? Marami tayo ng mga babae, individual na talaga namang umiiyak ang mga magulang. Sa makailan lamang, isang nanay ang umiiyak dahil ang anak naman niya ay talaga namang, alam niyo ba yung tinatawag na naisip siya sa dalawang kasi ito nag-aaway. Nagkakagulo. Siya ang ginagawang pambalan. Huwag sanang natin muling maranasan ng ating mga kababayan dahil ang iyak ng ating mga kababayan ay talaga mga magiging epekto tayo dito pa. Kaya naman dapat maging maayos tayo sa ating ginagawa. Alam mo, marami din tayo nga bigyan din natin ng pasiatin na marami tayong mga kababayan sa abroad. Bakit ito ka ng kababayan natin sa abroad? Kasi po, pag nasa abroad ka, sa ibang bansa, wala kang kisilingan kung manalangin lamang sa ating Panginoon. Dahil trabaho, gising sila, trabaho, bahay, trabaho, o either na lang sila ay naka-dormitory, hanggang nila sa uwi ng buhay nila.
tayo na dito sa Pilipinas at meron tayong mga kamag-anak na sa abroad, pasayahin natin sila sa mga magiging ng text messages. Meron naman tayo dito na Skype na pwede silang makapag-usap sa magitan ng communication ng Skype ano po. Kaya naman lagi din natin sila panagangin kasi po ang hirap magtrabaho sa ibang bansa. At kung kanalasan ko po kasi yan bakit ito kinukwento? When I was 19 years old, I went to Saudi Arabia. Not Saudi, no? The Middle East lang sa Dubai. Dubai is an authentic city. Pero po, ako pala ay hindi talaga decidido magtrabaho. Kasi 1 week lang po ako doon sa Dubai. At after my 1 week, nakita ko ng sa mga Philippine Embassy representative. At tinanong niya, why are you crying? He asked a lady beside on my side. Ang sabi niya, why is she crying? Ang sabi naman ng isang babae, Pilipina din siya. Gusto ko na daw umuwi sa Pilipinas. And then sabi ko naman, tinanong niya po ako, ito po ito itong nangyari, ano po? Tinanong niya ako doon kung gusto ko umuwi. Siya po ay si Mr. Alan Stuckley ng Medical Emirates Resources dyan sa may Pasong Tamo, Makati. Representative po siya doon sa ibang bansa sa UAE ng Medical Emirates Resources. Siya po ang tumulong sa akin. Ang ginawa niyo po ng araw, hindi ako talaga natutuwa naman ako sa nangyari, no? Ang ginawa niyo po ng araw, kasi 1 week lang ako sa employer ko. Ang pinirmahan ko dito ay secretary, kasi during that time, ako ay nasa personnel ng isang provider ng kampanya. And then, pagdating ko doon, sabi, iba ang naging trabaho ko. So ako naman po, pinagpilitan ko kung anong kontrata ko na pinirmahan ko. Kasi mahalaga sa akin yan At the young age, 19 ako nagkaroon ako ng perseverance ko. Isa rin ang nasa isip ko na kung anong pinirma ko yun din. Sabi ko, maraming ginawa ang Lord sa atin dito sa Pilipinas. Why not? Nagkaroon niya sa akin ng milagro. Kaya naman po, nung nandun ako sa UAE, ang sabi sa akin ng isang representative na po na nakilala ko si Mr. Alan Stuckley, siguro until mamatay ako, makakalimutan ng pangalan yan. Dahil po, dalaga pa ako nung nakilala ko siya. And then, binigyan niya ako ng pagkakataon. Sinabi niya sa akin, you wanna go home to your country? Okay, let's make a deal. Ang sabi niya sa akin. You work for me for 15 days, I'll give you transportation money to go back on the Philippines. So, I grabbed the opportunity. And sabi ko, okay, go. Go, sabi ko sa kanya. Lahat po ginawa ko doon, kasi nagpagkabayos ako, no? Lahat ginawa ko, lahat ng trabaho talaga, hindi ako napakabait naman niya kasi ang binigay niya lang sa akin, nasa telephone operator. Pero po, napakahirap mong kausapin ng iba't ibang lengguwahe. Napakahirap yung kausapin mo na talagang mahihirapan ka dahil yung accent niya, iba. Ang ginagawa ko nga nung araw, pinapa-install ko, sabi ko, install yun. Sabi ko sa kanila noon, para magkaunawaan kami. Ang laki naman, nagkakaintindihan kami. Sabi ko, sabi niyo na mag like this, and then, so on. So, pag nakapagtrabaho ko, bakit ko pa binibigay ko ito? Kasi, nung nagtrabaho ko sa abroad, ako lang mag-isa. Wala akong sulapitan. Pero, nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, help me. Pinigay mo sa akin ng milagro. During my time, I was on the Philippines. Nakikita ko marami sa milagro yung ginagawa. This time, do it now. Imagine po, tingnan niyo po ang logic dito. Imagine, pinigay niya na sa akin ang blessing. At doon din po sa Dubai, doon ko rin po naranasan ang mineral water na I'll take, siguro po 8 bottles na malalaki po in 15 days. 28 days kasi ako dito, 5 days employment ko, and then yung the rest of my 28 days, kasi kabulan 28 days, nandun ako sa aking employer, nasa sa Alex Kutul. Would you believe po ba na ang iniinom kong tubig ay lasang buko? Tinanong ko ang isang, kasi po may tenant doon na babae, sabi ko, ate, bakit po ang tubig natin dito is lasang buko? Sabi niya, hindi. Tinanong na kumitman niya, hindi naman. Pero po, tinanong ko na naman ulit sa Alan Stuckley. Sabi ko, sir, why, every time I drink your water, it's just like a coco soup. Sabi ko, coconut soup. Sabi niya sa akin, no, it's not.
It's a water. It's a purified water. Sa time pala po, kumikilos ka ang Panginoon sa akin. Pinaparamdam niya sa akin, nakatabi mo lang ako. Kasi po pag nasa Pilipinas, nasa ibang bansa ka, lalo na sa Dubai, kahit sabihin mo sa open country, yan, mahirap po kumilos mag-isa. Tapos ang ginawa ko noon, sabi ko, Lord, bakit ganito? Kulay nasang buko ang aking iniinom. Yung pala po ay ginagawa ng Panginoon sa akin ng milagro. Isa-isa niyo na po ako. Isa pa rin po nangyari sa akin. Kaya ko po sinasabi ito, ang isa po sa Middle East, isa po sa abroad, para po mapulutan natin ang aral na hindi lahat ng katrabaho doon ay nagiging masagana. Pangalawa po nangyari sa akin. Pinagalan ako ng aking kaibigan ng isang karne. Nagsungamal naman po ako. Isa talagang wala rin akong idea na ang baboy talaga is bawal doon. Akala ko, mga session lang mabawal, pero po is talagang bawal. Yung nalaman po, wala akong pinagkaiba dito kay Mr. Simeon, ano po? Wala pa akong pinagkaiba dyan. Nung wala rin si Mr. Simeon, nagdala ng alak. Ako naman po, dala ko karne. Nalaman ng aking employer na may dala po akong gano'n. Pusa po siya nagalit sa akin. And then lahat po ng kaso na gusto niya ibigay sa akin, is talagang gusto niya ibigay sa akin lahat ng pagkakamali ko. And then, nang umiiyak ako, sabi niya sa akin, why are you crying? We don't feel an hour on my house, sabi niya sa akin. I remember that word, sabi niya sa akin. Pero sabi ko, you go out daw ako. Umalis na daw ako. Pero bago po yan, ayaw niya akong paalisin at gusto niya akong i-detain. Tama po ba yung gusto niya akong i-detain na may mangyari sa akin sa ibang bansa? I-detain niya ako dahil ang pagkakamali ko is palalabasin niyang na ginawa akong kalokohan. Pero po, ito po nangyari. Kinapitan ko ang sabi ni Lord na manampalataya ka at magtiwala ka dahil minsan hindi ka babayaan. During the time, Lord, help me on this kind of problem. Instantly po, parang isang kitap mata ang nangyari. Ako po ay kanyang pinaalis. Sa pagkakaisip na po sa akin, sabi niya, you go out! I don't like you. I don't need you. Pero po habang sinasabi niyo po yan, binabanggit ko, thank you Lord, thank you Lord. So, ganyan po ang trabaho sa ibang bansa. Kaya kung tayo mga nasa Pilipinas dito, kung meron tayong mga kamag-anak abroad, huwag naman po natin abusuhin. Garikahan po. Huwag po natin abusuhin. Unawain po natin sila kung anong nararamdaman nila. Huwag tayong binmokon yan. Ha? Huwag po tayong ganon. Kasi po, hindi natin alam kung pinagdadaanan nila. Hindi natin alam kung anong nangyari. Nang ako po ay mag-release mag-isa, nuwaan. Pero sabi ko, hindi ako papatalo. Hindi ito magiging dahilan para maging desperate ang life ko. Naging dahilan lang to, to make me a better person, para hanapin ko ang buhay, na mas lalo ako na-enhance sa aking mga problema at pinagdadaanan. Sabi ko nga, minsan nga po hindi ako napapasok ng simbahan. Sabi ko, habang miracle during my time. At alam ko, minsan na akong hinawakan ng Panginoon at alam ko pinahahawakan niya ako ngayon. Kaya po, naging aral sa ating mga kababayan na maging mabuti tayong tao at sa ating mga kababayan. Chris, magbigay muna tayo ng isang magandang awit sa ating mga kababayan para naman ma-enhance sila at maramdaman nila na tayo ay Pinoy. Ako ay isang anak mahirap. Lagi na lang akong nagsusumikap. Ang buhay ko'y walang sigla, puro na lang dusa. Paano na ngayon ang buhay ko? Sa akin ay walang tumatanggap. Mababa raw ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ko. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahit isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Isang kahit
isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga dukha. Isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga dukha. Ganyan kaming mga dukha. Ganyan kaming mga dukha. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiting na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi ang kinabukasan ko nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Ma'am, okay na po. Maraming tayo na ito nga ako sa Marikina, no? NCRFA sa Marikina nagsanib puwersa. Nakita ang National Capital Region ng Football Association ang bagong pamamahay ng Marikina City. Katatayo nga po ng kabalaan lahat ng events, federasyon, kabuuan ng taon na ito. Formal inihag ng NCRFA na Marikina President Attorney Roland Tulay at Marikina City Mayor Del Guzman ang partnership sa lingguhang kalakayang PSA Forum noong Martes sa Shakes, Malate. Sa pagsisimula, sinabi ni Tulay na ang training camp at mga laro ng under-13 football team ay ganaganapin sa Marikina Sports Center kung saan maghahanda ang Little Ascal para sa AFC qualifying tournament sa Mayo. Kasama rin ang pagsagawa ng NCRFA ang basic referee scores na i-updating sa mga referee scores sa Mayo na ang layunin upang humukin ang aspiring referees na mag-accredited sa NCRFA, mapataas ang kwalifikasyon, kwalidad ng qualificating sa mga katagtagan ng mga laro.
ang sabi palituloy na sesyon na inipresenta ng showcase at ang Philippine Amusement Gaming Corporation. Plano rin ng NCRFA na bitbitin ang show capital ng bansa na magsasagawa sa taunang NCAA UAAP Football sa Championship. Maliban sa Ganit Football Festival, nakahalintulad ng matagumpay na Lasa Cup noong nakaraang taon. Naku po, isang magandang senyalis po ito, isang magandang balita. Dahil po, ayon sa ating nakasaad dito sa ating mga report na po, yung kanilang shoes capital ay dadalhin nila sa ibang bansa. Kapag po, isasabay nila sa kanilang teammates upang makilala, lalo ang Marikina bilang isa sa pinakamagaling at talaga namang kilala panggagawa, gumagawa ng sapatos dito sa bayan at sa Pilipinas natin. Ano po? Kumbaga ito makakarating sa iba't ibang bansa at talagang makikilala. Marikina, isa sa pinaka-the best qualifies, lalo-lalo na sa paggawa ng shoemaker. Yan po. Ang organization ko for Freestyle Women ay tournament ay kasama rin sa calendar events ng sabing lugar, no? Sinabi ni Del de Guzman, sinamahan ng Puro sa Marikina City Administrator Dr. Toto Llavares, NCRPFA Project Director Albert Almedralejo, no? Ikinilagay nila ang joint venture kasama ang Premier Football Federation ng bansa, lalo na pinuposisyon ang seguridad at sosyalidad upang maging sport destination ang Pilipinas. Talaga naman, is our plan to make city a sport hub as factories of the Philippines and our willingness to support the football program at the Marikina Sport Tourism Plan. Ito po ang sabi ng ating Mayor Del de Guzman. Idinagdag naman ni Alme Tralejo na matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng anime desisyon, Grand Roof Course Festival sa ilalim ng Philippine Football Federation Kasibulan Program, 6 manager sites sa Metro Manila ang susundan agad ng NCRFA na 3 iba pang mga desisyon na taon ang ilulusad ngayong Abril. Sinabi pa nito na magkakaroon ng mga negosasyon na rin ang Federasyon Marikina upang maging posibleng venue ang Center for Excellence o CFC kung saan ang susunod na generation young footballers, coaches, referees ay mamamahagi at magkasaya doon. Magkakaroon po sila ng pagkasaya sa mga referees at mga maglalaro ng football para ating mga kabataan dito ay talaga ma-enhance ang kanilang pagiging bata at magkaroon sila ng isang sports na talagang makikilalanin at makikilala sa mga bansa. Kaya naman po sa ating Mayor Del Guzman, isa po itong sangyalos na napakaganda ng sinasagawa sa inyong bayan. Saludo po kami at sana po dire-diretso na inyo po itong magampanan. At ako naman po, wala naman sa pagbibiro, simula nang naupo ang Mayor Del Guzman, talaga po itong aking sinubaybayan. Sa ating pa lang na siya nagsimula sa kanyang pagiging mayor, talaga namang dati siyang vice mayor, na talaga namang siyang vice mayor, siya po ay naging mayor, at talaga namang ito ay sinubaybayan na ating mga kababayan. Tatandaan mo nga po, hindi pa 100% ang butante niya, pero unti-unti po. Kasi pinakita niya sa taong bayan na talaga naman ang serbisyo ay hindi pang panandalian. Ito ay pangmatagalan hanggang sa ito. Ano po hanggang sa iyo matapos ang kanina. Kaya mali po, Mayor Del Guzman, kami po ay talagang saludo sa inyong sinasagawa dyan sa inyong bayan. At talaga naman, at kung hindi nyo matatandaan po, ang bayan ng Marikina, ang kauna-unahang nilubog during the time of Ondoy, isa yan. Ako may awang-awa sa kanya dahil kumbaga bago pa lang siya naupo bilang mayor, talaga naman siya sinubok na siya ng iba't ibang klase na pagsubok, problema sa kanyang bayan. Isa kalamidad na talagang controllable na pinakontrol kung kailan ito darating. Kaya naman, kumbaga sa first step, sa first trial, nakapata na ang ating Mayor Del Guzman. Marami pa siya pagdadaan ng iba't ibang klase na problema, iba't ibang mga batikos, pero naniniwala ako na pag isang taong matalino, isang taong magaling, at talagang handang tumulong sa taong bayan, ito ay talagang walang sisimusunodin at walang, hindi nga po sa kanya, ako nga po matatandaan niyo, ako mismo. So, Ramos, siguro sa nakamadali ko, ako may nahabol ng oras. Natatandaan ko. Galing ako sa kanilang tanggapan, ako po ay na-jaywalking. Na-jaywalking ako, hindi ko makakalimutan yan. Wala akong magawa, kundi sumunod ako sa protest nila.
Pero po, pasalamat na rin ako dahil sa paano na pinigalabing nila tayo at talaga rin bigyan tayo ng pagkakataon. Kasi liwanag kung maigi ang side ko. Kasi talagang blanco ng utak ko. Siguro po sa dami na trabaho ko during that time, na hectic, na overstress ako, nakalimutan ko, there was talaga na dapat kong daanan. Hindi pa na ito katulad sa amin sa Rizal. Kasi sa Rizal po, meron kaming lane din. Kailangan sundin mo din yun. Kaya lang, minsan, pag magtatawid na ako, nakakalimutan ko ulit. Dito na lang po, sinasabi na ako ng kaming tracklist. Kasi ito pa ako niya na dito tayo magdaan. Kasi parang magpalitan minsan nakakalimutan mo. Pero po, wag na akong gagayahin. Sumunod pa po tayo sa batas kung ano po ang binibigay sa atin ng ating mga traffic enforcer, ng ating mga barangay official dyan. Kasi po, nakakahiya kung hindi tayo susunod sa batas. At ito po, another naman to. Alam mo sa totoo lang po, meron tayong tinatawag na lucky charm. Hindi po ko marami tayong Chinese New Year. Ito po, may bago tayo na from the David ang balita. Ano po? Lucky charms na baka nakakalason. Ito po ang sinasabi, no? Ilang araw bago ang Chinese New Year, nagbabala ang isang anti-toxic watchdog sa publiko laban sa mga naglipanang nakakalasong luck charm. Ayon sa grupong X-Ways Coalition, sa kanilang ginagawang pagsusuli gamit ang X-ray fluorescence device, ay lumitaw na 28 lucky charms at accessories na pinabibili ngayon sa publiko ang positibo sa chromium, lead, cadmium, mercury, arsenic, antimony na pawang may masamang epekto sa kalusugan. Yan po. Kabilang sa mga nakakaalasong lucky charm ay ang baby boom. Amulet na may mataas na antas ng lid. Delikado po yan. Mabibili ang ituloy sa mga sample ng Enero 31 sa Binondo, District Manila. Sila lang sentro na bilihan ng lucky charm. Ngayon po, nako, Chinese New Year po. Alam mo, ang nagdang tao talagang believer sa mga Chinese, kung ano paniniwala nila talaga sinusunod. Pero po, ito po isang report na po ito na talaga ng mga babala sa ating mga kababayan, no? Nawag po masyadot tayong bumili sa mga lucky charm. Kasi po, ako, based on my own ability, on my own belief, no? Ang lucky charm po na tinatawag ay talaga naman pong swerte din yan. Pero po, ang tinatawag po ng lucky charm is came from your heart. Kung ano po yung ginagawa ninyo. Ayan po ang lucky charm. Ay, maraming salamat. Ayan po, makikita po ninyo sa ating monitor, marami ibang klase ang lucky charm na tinatawag. Merong mga, yung tinatawag na bye-bye cat, meron naman yung mga lucky charm na sinasabit, yan, yung mga flowers, mga bilog, ano ba itong young baseball, lucky charm, t-shirt, mga accessories, and then mga kakaiba, mga jewelries and everything na makikita mo dyan. May mga sign na mga manok at talaga namang kakaiba ang mga lucky charm na yan. May mga logo pa na nakikita mo, mga keychain, mga chains, mga printas, at mga different colors of stones. Ayan, lucky charm po yan. Meron tayong sinasabi ko lang na mga porcelas dito sa ating mga kamay. Ayan, mga star-star na tinatawag na mga akala mo naman na talagang ikaw ay marinig ka. Iba't ibang klase, ayan po, mga iba't ibang kulay na kulay green na lucky charm. Lucky charm sa iba't ibang klase, mga bilog po yan. Ayan po ay may mga iba't ibang klaseng toxic po. Na huwag po natin dapat i-patronize kasi po nakakatakot din po. Ayun, may mga iris pa tayo dyan, iba't ibang klase. Maraming salamat sa ating Kijan at talaga nagbibigay sa ating information. Ano? JR, thank you so much. Yan, pinapakita po ng ating kasama dyan sa kabilang studio. May ito po mga lucky charm na tinatawag. Meron po yung tinatawag na anti-toxic. Kaya pa, bukas din po ang ating mga kababayan yan sa pagpili. Huwag po tayo basta-basta bibili ng kahit anumang akala natin na lucky charm sa atin. Tandaan niyo po, ang lucky charm na tinatawag po, kahit saan po kayo makarating, kung ano yung puso ninyo. Kung ano yung kabutihan ng puso ninyo. Bakit po? Yan ang magdadala sa inyo sa tagumpay, sa isip, sa salita at sa gawa, kailangan po maglaburo tayo. Wala po ibang sekreto pag yung lucky charm. Ang lucky charm po ay nagmumula mismo sa iyong aura, sa iyong puso, sa iyong katauhan, kung paano mo ito dadalhin. Bakit po? Lahat po tayo may tinatawag na charm. Smile of charm mo, ngiti mo lang sa lucky charm na magbibigay ng kalikasan, kagandahan sa ating mga kababayan. Ngiti ka lang po, sabi nga po, ngiti ka lang. Isang ngiti mo lang ang nagbibigay kasiyahan na isda, technical cause. Sana na pang lucky charm na din yan.
Isang intimo, isang tiyon na rin yan sa ating kababayan, sa iyong makakasalubong. Kaya po, huwag po tayo masyadong talaga magpatuloy sa mga ganyan lakisan. Iba din po, tingnan natin ang mga nagagawa din natin at pwede gawin natin natin mga kababayan dyan. Hindi po lahat ng laban sa is swerte. Ano po? Isa pa po magandang balita, ano po? Okay po. Isa bad naman, magkwento naman ako. Akalakan po ang mother ko, eksakto po, nandito nga po ako sa bahay. Talaga namang, ang mother ko po ay nag-suffering illness. Alam mo naman po, kapag ang magulang natin ay tumatanda na, kasi may iba't ibang klaseng karamdaman. Ako po ay galing sa sinamahan ko ang mother ko. Kasi nainig ko, sabi na, ang tawag sa akin, Maribik. Maribik, masamang pakiramdam ko. Kasi meron daw isang nurse doon, dyan sa hospital, nagsabi sa kanya, in-advise ako kasi ng doctor madaling araw pa rin, nagpuntang mother ko sa hospital. In-advise siya doon na mag-take ng gamot. Ma'am, kailangan ko mag-take ng gamot na ganito. Siyempre, ang mother ko naman, sa madaling araw sila pumunta ng aking pamangkin, ang nangyari po ay, nakalimutan ng parents ko noon. So, para po makasigurado siya, pumunta siya ulit ng hospital sa paano siya take ng gamot na kanyang binigay sa kanya. You know what happened? Isang nanas po doon ang nagsabi sa kanya. Siyempre po, ang mother ko stress na yun. So, talaga na yung aura ng mukha niya, hindi na po makikita. Na talagang, ako nga mismo naawa po kaya naman po masinibig ko muna dito. Sana maibigan na po ng ating mga kaibigan dyan. Pinili ko muna na mag-step muna ako para mabantay akong nanay ko. At the same time, kung kanya akong tawagin, madali niya akong matatawag. Pero po, I was so hard, no? Feelings ko iba. Kasi wala naman palang, pati ng tatay ko. Wala na akong tatay. So, mayroon na lang akong nanay. Ang kaya ko bigay sa kanya is may services na mabigay ng alalayan ko siya, kung ano gusto niya. Kasi po, ako lang, dalawa lang po kami babae. Ang isang kapatid ko po nasa nilang itindan. Ako lang po naiwan dito. The rest of my two brothers po, naiwan. So, may asawa na, isa lang po single, lagi naman nasa amin yung sa lalaki. Siyempre po iba po ako, babae po ako. Yung nalaman ko na ang gumawa ng nurse sa kanya is, Nanay, bakit gusto niya bumalik-balik dito? Pag gusto niya na po atang bumalik-balik Siyempre yung mother ko, hindi niya alam kung iniisulto siya o talagang maginagalit. Hindi po natin na alam pag mga edad na pang tao, hindi natin alam yung kanyang emotion. It's very maliit na lang ang emotion niya. Hindi katulad natin, malawak. So, nung nalaman ko po yun, sabi ko kayo ma, I told you, sa samahan kita. Sabi niya, huwag na, samahan kita. Alam niyo po, sa totoo lang, kahit sino pong anak na pwedeng gawin ang ginawa ko. Wala po akong, hindi ko tinignan kung anong, hindi ko nga alam kung anong kala kong gawin. Pagsamang gulang ko na Pero po, inayos ko yung sinabi ko sa kanya. Yung sabi ko sa isang nurse na yan, hindi ko babanggitin dahil gusto ko matuto siya. Sa ako na ito babanggitin ko na kung talaga po na ayos naman lahat. Ang sabi niya, sabi ko sa kanya, nagpaklala ko sa kanya. Uti-bulit po nataranta siya. Pasensya na po, nag-aamit ka po yung media ko. Nagkakilala ka po yung INDC pamilya. My mother went here to me. Sabi ko sa kanya, ang bala ko nga po pumunta na ako sa governor Kasi po yun, isa, ng governor namin ang hospital na yun. Ang nanay ko, sabi ko, mag-change ka na lang ng hospital. Kasi talagang maano ka lang talaga dyan, baka mainit ka at mahirapan ka. Sabi niya, hindi, kasi malapit na ako, lagi naman ako nung unang senior citizen daw. So, gusto ko natuwa naman ako. Pero po, kung isang nurse dyan na lalaki, ang sinabi niya, nasa kanunani ko, na instead na gumaling, lalo po siya ng lambot. Lalo po siya lalo dinala sa hospital. Sabi ko, kung pwede naman kung wala kayong, kung makakapagsalita naman po kayo ng maayos, bakit hindi pwedeng gawin? Pero kung makakapagsalita naman po kayo na hindi maganda sa nanay ko, kung nalang po kayo magsalita, tayo nila, lalo nga ito sa nanay ko. Aniwala po kayo, katotoo lang po. Mataranta yung nurse na lalaki. Bakit po? Kaya sabi ko sa kanya, kung gusto mo pang magtrabaho dyan, magtuwasay, gumawa ka ng tama.
dahil maraming mga pasyente at pumupunta rito just because gusto nilang gumaling. Huwag mong tingnan ang kasuutan ng isang tao kung walang kakayahan. Kaya sinabi ko po sa kanya, huwag mong tingnan ang isang tao kung walang kakayahan. Dahil hindi mo alam kung anong mayroon ng taong yan. Sinabi ko sa kanya po, kasi nasaktan ako eh. Kaya sabi ko, kung ano nakikita niyo ang panglabas ng isang tao, hindi mo ba sa inyo para katulad mo siya? Ang sabi ko, nakasalam ako, mother, mag-change ko na lang ng hospital para wala ka ng reklamo at hindi ako makakarinig ng complaint ko. Ang sabi ng mother ko, Dave, ako na nagbabayad ng normal, meron ako tinatao na ganito, meron ko. Buwis natin, binibigay ko, kailangan magamit ko din naman yung karampatang, sabi ng nanay ko, natuwa ako, yung para sa ating mga bayan. Kasi kaya nga tayo nandito, kaya nga may hospital yun para sa atin yan eh. So tama po, natuwa ko sila nagamit ko. Kasi dahil sa mother ko, alam niyo pa yung nakarapatang pang tao, at alam niyo pa yung ang para sa kanila, na naibinibigyan natin pamahalaan. Kaya po, aking lang po nasabi sa mga nurse natin dyan, maging mabait po kayo sa ating mga pasyente. The more na magbigyan natin yan, encouragement to make them feel free sila, hindi po natin. Kasi po, hindi tayo nilagay dyan, hindi kayo trabaho dyan, para magbigay sakit sa ating mga kabayan dyan na nangangailangan ng tulong. Huwag po tayong suplado, huwag tayong suplada. Kaya po kayo nandun dyan is para benefit kayo sa tao. Maging mabait po kayo sa tao dahil po, yung expression lang ng mukha ninyo ay magbibigay na ng sama ng loob at ma-anxiety ang ating mga pasyente. Hindi po ako galit sa iyo dahil sabi ko nga po, sabi ko sa kanya, okay, give you a chance. Kasi sabi ko, magad ng nanay ko. Siguro na unawaan naman kita kasi alam mo na. Pero, bata ka pa, unawain mo, maging nga, kailangan ka maramdaman mo, different attitude ang ating magkakasalimuha sa araw-araw, dapat maging galing ko rin. Maging adjustable ang mind mo on how to deal with other people to make you so free at mawalan ka ng alinlangan. Kasi po, mahihirapan ka. Ikaw mismo na, kasi bagito pa siya eh. Kumbaga nasa mga 29, 31, ang age, ay 32, ang age niyan. Pero hindi na siguro, alam mo na rin ang ginagawa niya. Kaya naman po, no? Sa atin po, panawagan ko dyan sa mga nakaupo po, huwag po tayong abisado. Maging mabuti po tayo sa tao. Huwag tayong humatol kung ang nakikita natin sa labas sa ating mga kababayan. Tingnan natin kung anong kaya mong gawin. Dahil hindi mo alam kung anong kaya mong gawin para sa iyo. Ayan po. Alam niyo kung pag-uusapan niya, ako ako'y nabismayado kahapon, pero po, iba talaga pag ang nanay, iba talaga pag ang nanay pag-usapan. Magawa mong lahat, nagawin mo, ang kahit anong pwede mong gawin, kasi pag ang nanay pag-usap. Pero po, naging ako naman very professional. Naging very professional ako kausap, naging maayos ako, naging mahinahon ako. Hindi ko pinaira lang init ng ulo, dahil kahit sabihin ng nanay ko yun, naging fair ako. Kahit mali ko siya, ipinuwi ko yung site ng parents ko, ma, bakit ganito yan, bakit ganyan, mama. At sabi ko naman sa nurse, okay, understand, ganito ka. Ininawa ko sila sa bawat isa kasi po, kung pakiilalim natin ang init ng ulo, wala pong mangyayari sa buhay natin. Lalong ma-stress tayo. Pero kung uunawain natin ang bawat nangyayari sa ating kapwa, at literal, nauunawaan natin sila, alam mo, ang sarap po ng feeling na makapagpaliwanag ka ng tama. May bigay mo yung tamang reaction mo bilang tao, bilang anak, at bilang mamamayan. Mataas po ang pakiramdam kasi po, ikakaiba. Sana naman po, maging aral po. Kung mga po, nakaupo dyan sa ating mga may katungkulan, maging mabuti po kayo, maging mabait kayo sa inyong nakakausap araw-araw. Kasi po, ayun po, tayo po ay po dyan para magbigay tulong, magbigay na sa ibang aura sa ating mga kabayan, hindi po para pasakitan natin. Ano po, maraming salamat po. Sana po, bigyan ko na isang magandang aral ang ating mga kababayan na bukas po ang linya ng ating mga kababayan na pag meron po kayo, pag sa pananaw nyo, kayo na ay human rights, no? Kaya na po, hanapin niyo po ang direct dyan. Kasi pag kumasa kayo sa establishment, makikita niyo po kagad, pagpasok niyo pa lang, may information doon ng kanilang establishment, may mga telephone numbers. Hanapin niyo po kagad ang administrative department. Kasi po, whatever complaints na meron kayong gusto pa, sabi, direct to the administrative office, or you may direct kung sino po nakaupo na politiko at saan po yung kahit anong organization po. Ano naman po, report naman po. Tourism calendar po, inilusad sa Oman.
Dinagdag din ang promosyon sa turismo ng gobyerno. Sabi nga nila, it's more fun in the Philippines, no? Nilabas ni Oman na ang 2013 calendar ay nagpapakita ng top tourist attractions sa Pilipinas ayon sa ulat ng Philippine Embassy ng Muscat. Sa natanggap na report ng Department of Foreign Affairs o DFA, kalendaryo na gawa ng Venice Travel LLC kay Pag-aari ni Mr. Placid Reddy na kilala ng malakas na supporter ng Filipino community sa Muscat sa koordinasyon ng embahada. Tumada po, meron tayong lunsad na tourism calendar. Ito ay nagmumula sa ating Secretary Oman, no? Ibinita sa 2013 calendar ang lugar na atraksyon ay ang Boracay Beach sa Aklan, Philippine Eagle sa Davao, Lock River sa Bukol, Saleta sa Agustin Church, Intramuros, Talbon Volcano sa Batangas, Tuasis Temple sa Cebu, Sabataba Beach sa Sulusi, Chocolate Hills sa Bohol, Underground River sa Palawan, at Banaures Terraces sa Ifugao, Mayon Volcano sa Albay at Philippines, Social sa Bukol. Ipamamahagi ang mga kalendaryo sa mga contact embahada sa kanyang economic diplomacy for Oman Corporation ng Diplomatic Ministry. Yan po. Basta sa kalendaryo daw po, maglilagay sila ng tourism calendar kung saan po ibibigay rito ang magandang tanawin, ang magandang atraksyon ng Pilipinas. Para po sa iba't ibang embahada ito, ibibigay po para well-known naman at mga kababayan dyan na nakita nila ang kagandahan. Hindi sila nakakapunta dito sa Pilipinas, pero po sa pamamagitan ng kalendaryo, ng pamamagitan naman ng pinipicture nila doon, nakalagay ang ating iba't ibang bayan dito, different kind of ng ating bansa dito sa Pilipinas. Kada bayan po ay may magaganda tayong destination na tourist spot. Yan po, ipakikita po dyan. Para naman tayo mismo ay ma-enhance sa pumunta dito sa Pilipinas. Ang mga abroad natin mga kababayan dyan, meron tayong mga kilalang mga foreigner. Why don't we ask dito sa Philippines? Because the Philippines is, sabi nga nila, more fun in the Philippines. Ito talaga, pinag-usapan natin. Ito more fun in the Philippines. Sa kabila pa rin ako during the time, ano? More fun in the Philippines. More fun in the Philippines. Sana po yung more fun? Kakaibang Pilipinas. Kasi po bakit? Lahat po ng klase ay nasa Pilipinas. Lahat po ay nandito. Masyadong nababait ang ating mga Pilipino. Pag nasa ibang bansa, talagang maasahan mo sila. At talaga naman mapagmahal sila. Alam mo, iba ang Pilipino. Iba ang Pinas. Ramdam niyo po, kaya ko sinasabi, yung mga kababayan natin dyan nasa abroad, pili niyo po nasa Pilipinas din kayo. Kasi po, araw-araw niyo po kami masusubaybayan sa pamamagitan ng www.tv.channel, ikasakat online, o kaya po, tumawag po kayo sa numero 553-8656-480-5812. Ang Agham at Agrikultura at iba pa po ay mapapanood tuwing araw ng Lunes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes, simula po sa oras ng alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Yan po. Marami din po tayo dyan kasalamatan ko yung aking kaibigan dyan, mga mahal ko nga kampi, family dyan, lalo-lalo na kay Mante, Mr. Demo, at ang aking nagsisipag na PA dyan, napaka mga bosses dyan, Mr. JR, Mr. P, at sa ating mga nagagandahan dyan, ang ating mga staff na mga babae dyan, magandang morning at maraming salamat. Ayun po, nakikita na naman natin dito, more fun in the Philippines. Tingnan niyo po ang ating monitor, makikita niyo po dyan, it's more fun in the Philippines. Ayun po, ang nilusad noon ng ating secretary, Oman po, na talagang pinag-usapan ito, na talagang swak na swak sa ating mga kababayan, na iba talaga ang dating ng Pilipinas. At pasalamatan ko din po, abigyan ko rin po pansin, ang aking anak na si DJ Daryl na po, kasi po ang aking anak talagang dumaan sa isang pagsili. Naku, ayaw so love mo. Kaya, pag nai-inlove ang inyong anak, tayo mga magulang, ay apektado minsan. Ang anak ko lalaki, we fall in love with a nice guy, the nice woman naman, mabait naman, came from a good family. Kaya lang, sabi ko, abay lang, hindi ko pala po ready control. Was na ang tao pala in-desperate. Parang nag-blow pa ang kanya ang age niya. Ang hirap pala. Ang sabi ko nga po grabe pala ang nangyayari sa mga kabataan. Kaya huwag mo masyadong mag-serious ang ating mga kabataan, yung fall in love.
Ang in love po ay talaga naman po ay dumadating po yan. Pero po, tandaan nyo, when you fall in love, huwag nyo po ibigay yung lahat. Magtira kayo ng percentage sa sarili nyo. Hindi ko sinasabi ko, just because hindi ako better. Ako po sinasabi ko kasi, ay hindi ako matulog. Once you tulog, akala mo, sarado ng mundo mo. Hindi po. Starting pa lang yan ng pagiging pagdalaga mo. Starting pa lang yan ng pagbibinata mo. Para to battle everything, lahat ng dumarating na problema ay makakayanan mo. Alam mo po, sabi nga nila, pag when you fall in love, lahat daw ng maganda makikita mo. Pero when you fall desperate, lahat ng pangit ay parang sakit ka. Hindi po. When you fall in love, sa sign na nagbibinata ka na at nagdasalaga ka na. Pero, I bet you, and I told you how many times, na give them percentage when you fall in love. 10% sa iba't iba. Yun na naman. Nagbigay na naman tayo stress na isang maganda. When you fall in love kasi February 14. Malapit na naman ang ating Valentine's Day, ano? Sa mga taong may mga partners, happy Valentine's in advance. At sana naman ayan, si Cupido. Paano tinamaan kayo ni Cupido? Ayan, si Cupido. Ang si Cupido ay kumana. Talagang kahit sino, hahamakin ang lahat. Makita lamang. Ayan po, mga Valentine's card. Yan. Para magkabati kayo, talaga namang may sinusunod kayo na yung Valentine's Day, bigyan niyo sila ng a simple card, a simple message na magpapaalala na naalala mo sila. Ganun yun. Huwag yung madedesperate kayo kasi napakaganda ng buhay. Masarap mabuhay, lalo na kasama mo ang pamilya mo. Walang iba tayong pwedeng gawin kundi ang magmamahal sa magulang natin. Sabi nga nila, mas masarap magmahal ang pamilya. Pero, natatagpuan din natin na iba na hindi natin matagpuan sa family natin, sa magitan natin mga kaibigan. Pero po, pumili kayo ng kaibigang maayos. Pumili kayo ng decenteng kaibigan. Kasi kung may itong kaibigan dyan, na kahit kaibigan mo, ay dadalhin ka sa kapamakan. Magiging traitor sa iyo ng want and be ang umiral. Pag ang inggit ang umiral sa isang kaibigan, kahit ang klase, yan. Yan, happy Valentine's ka po ulit. Sa inyo dyan, ano, happy Valentine's in advance at sana naman maging karapat dapat at maging maayos at maging masagana ang inyong Valentine's. Alam mo, ang Valentine's naman, ito ay hindi nagpapakita sa dalawang partners lang po Ito po ay para din sa inyong mga parents, sa inyong mga kapatid, na kapag papakita nyo ng pagmamahal, hindi lang Valentine's Dahil sabi niya, may partners ka, Valentine's, hindi po. Ay, sa kaibigan niyo po, ako po, wala akong partners. Pero talagang 100% ang mga kabalintino at kabalintina ay ang aking mga kaibigan. Kasi po, malas ako sa ganun. Pero po, napakaswerte ko naman sa aking mga kaibigan. Milyonaryo po ako sa kaibigan. Kaya po, ang araw po yun ay nakalaan sa aking pagulang, sa aking anak, at ganun din sa aking mga kaibigan. Pero hindi po kayo as simple message, came from your heart, na talagang magbibigay. Hindi po, it's very expensive po, hindi po valuable sa gastos. Hindi po mahalaga kung ito very expensive po lahat. Ang mahalaga po is maalala mo siya during this time, special day, na maalala mo siya, a simple message. A simple lang po. Also, yun lang, tapos sa ganitong papel lang po. Kaya sa simple paper lang po na ganito, nakikita niyo po ito, na papel. Simple lang po ganito, nagbigay niyo. Okay lang po. Write on your pen, on your pad. Yan po, yan. Makita niyo lang po yan, sa papel lang po. Pwede na yan. Napakadali na po yan. Ang mahalaga po, naalala natin sila during the time. At saka naman, masarap din na may kaibigan ka na magbigay sa iyo ng payo. Ano pa ba ang pwede ko ibigay sa inyo na po? Kayo naman po, kalusugan po. Lagi po tayo sa ating pangkalusugan lang po. Ano ba? Full time pa. Sa kalusugan lang po, kung gusto nyo naman po na tayo ay manuhat ang ating kalakasan, lagi tayong malakas, mag-take po tayo ng vitamin. Ang vitamins po na ito more, ako po naiinom kasi ngayon. Itong Vista. Vista po, ito ay kapsula. Pero po, pag iniinom ako niyan, nawawala ang aking mga ulit, ba't ibang klaseng karamdaman. Minsan po, sabi ko nga, ang hirap na matanggal. Nung tumigil ako sa pag-inom ko ng gamot, ito hapon, nagkakasito ako. Kailangan po pala lagi tayong maintenance sa ating katawan. Hindi po lagi tayong wala, kasi po, mahihirapan tayo, ma-maintain natin ang ating kalakasan. Every day, take vitamins, kahit ang vitamin na po yan, vitamin A, vitamin B. Kuminom po tayo, lahat po na magpapalakas sa alam natin magpapalakas kasi po, you have one life lang.
Binigyan na nga tayo, ayan, ito po, vitamin D, vitamin C, folic acid, anong klase pa yan? Ayan po, ang galing talaga ng ating si Cristiano. Lahat ng vitamins po, kumain tayo ng apple, i-maintain po natin yan everyday po, at saka banana po, kumain lang po tayo yan, napakaganda na po yan. Kasi po, magte-take tayo ng vitamin C. Lahat po yan, lawawala ang ating mga karamdaman. Nape-prevent, meron naman tumutubo sa ating mga katawan dyan. Kumbaga, nililesen nila, nape-prevent sila. Naiwasan natin ng sakit. Kung ayaw niyo po magkasakit, mag-take na kayo. Huwag niyo po ko. Anong sinabi sa akin, Dr. Take vitamins every day, eat vegetables, eat fruits every day. Gawin na po natin kasi we're not, we're not younger anymore. Araw-araw, ang mga age namin ay naragdagan. Unlike sa mga kabataan, ayaw pa nilang maniwala na ang vegetable po ay masarap. Yan po. Tulad ng bell pepper. Ay, may mga pepper po. Bell pepper. Ako po ay kumuha ng SRM. Graduate ako ng SRM. Ito po, ako na po naging project. Ang magluto ako ng bell pepper with spam sa loob, with pork, ako'y nakapasa. Kaya naman po, mahal na mahal ko ang bell pepper yan, black bell pepper, minum po ako niya, kumakain ako niya. At saka yung sili naman po, nakita natin ang sili. Everyday din po, magluluto tayo ng appetizer. Yan po, nakalagay dyan, no? Iba't ibang klase, type na nga, pwede natin kainin. Meron tayong mga prutas dyan, meron tayong strawberry, everything, every prutas, mga juices, mga green leaves, no? Na pwede natin kainin. Nagpapalakas po ng ating karagayan po ng vitamins, mineral E. Meron po rin tayong pwedeng inumin natin, banana, apple, lahat po ng prutas na pwede natin kainin, tomato and everything, lahat po ng mga gulay, nagbibigay po, nagbibigay po yung sa ating pangatro na, napakagaling naman na. Alam mo, para ako nag-aaral ngayon talaga. Kaya ako natutuwa sa ating nga si Ejectic Service. Araw-araw ba ako, tinagtuwa. Kasi lahat po nga aking talaga nakikita natin mga bagas ko. Hindi na ako nagkukwento, the same pa nakikita sa ating monitor from day to day na ginagawa. Talaga impress ako sa ating kakampi, friends na si Chris at sila JR. Talaga na lahat ng nagsasabi ko talaga nabibigyan nila ng action. Kaya saludo ako sa inyo, Chris. Talaga araw-araw talaga napapaganda natin ang ating programa. At talaga kami naman po ay hanggang magbigyan ng servisyo. Just dahil nga lang po, follow with us sa www.newsroom.tv. Research channel is Nasca Kampi Online. And then po, meron po tayong ayan na po, it's time to say goodbye. Magandang morning po. Ito pong mali ay yung lingkod dito todo on behalf of my co-partners, Miguel Bertodato, para sa programang Ag-Home at Agrikultura at iba pa. Sana na, mapanood po.